una nating katanungan, ma'am, ano, kasi malapit na ang SONA ni President Marcos Jr. sa Lunes na. Ano ngayon, ma'am, ang nangungunang environmental priority o pangunahing panawagan ng Eco Waste Coalition para nga po sa State of the Nation address ni President Marcos Jr. sa Lunes, ma'am? Una po sa lahat, kasi meron po kasing proposed bill si Congresswoman Gloria Macapagal kung ano yung amendment na ipinupus niya para sa RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act. Ito po ang panawagan po namin na sa halip na ito ay i-amend at ipasok ang WTE, yung Waste to Energy, ang panawagan po ng Eco Waste, dahil ito po ang pinakapuso para ma-attain natin at ma-resolve ang problema ng basura. Kailangan pong 100% na i-implement ang RA 9003 sa halip na i-amend. Kasi pag in-amend po at ipinasok ang WTE, mababaliwala na po yung RA 9003. Dahil lahat ng basura na nagmumula sa mga tahanan, sa halip na ito ay ihiwalay o isegregate sa 4 na uri, ito po ay susunugin. Kaya mababaliwala po lahat yung batas na ito. At yung pong circular economy na ipinupus po ng ating gobyerno ay mababaliwala kasi nga po sa RA 9003, kailangan po yung resource recovery. Hindi po resource destruction o burning ng resources. Kaya yun po yung number 1 naming panawagan, i-implement. Ito po ang sagot sa ating malaking problema sa basura. At pangalawa po ay yung pong pagka-cancel at yung pong guidelines na ginawa ng National Solid Waste Management Commission na guidelines na ipinopromote yung WTE, which is hindi po tama to. Okay. At pangatlo po ay yung pong plastic, yung pong EPR, which is Extended Producer's Responsibility. Dapat po kasi ito ay nai-implement ng maayos. At mula po dito sa pagre-recover ng mga plastic packaging ng mga korporasyon, ay kailangan pong ilimit yung kanilang pagpoproduce ng nasabing mga plastic sachet. Kasi hindi po tama na habang nire-recover ang mga plastic na ito mula doon sa mga customers, sa mga consumer, ay patuloy po. At ito pong mga sachet na to at mga iba't ibang uri ng single-use plastic, marami po dito ay hindi naman nare-recover at ito po ay dumadaloy sa mga kanal, sa mga ilog, papuntang dagat. Yan po yung isang panawagan namin. Ito ma'am, kung bibigyan nyo po ng grade o rating ang pamamahala or administrasyon natin sa usapin ng kalikasan at waste management sa nakalipas po na taon, ano yung remarks natin, Ma'am Ochi? At bakit? Palagay po, dahil sa nangyari po doon sa Binaliw sa Cebu, yung pong landfill. Pangalawa po ay yung pong sa Nabotas. Pangatlo po ay yung Montalban sa Rizal. Pang-apat po ay yung San Mateo landfill. At yung sumunod po ay yung sa Subic. Palagay ko po, hindi po makakapasa. Hindi po makakapasa ang national government, especially ang DENR, sa nangyari pong ito na mga trash slide at pagpapabaya na maging dam site yung iba't ibang mga lugar na hindi po dapat pagtapunan. Kagaya po ng nasa Subic. Kasi mga IPs po yung ando doon, no ho? At yung kanila pong lupa ay mahalaga para sa kanila.
dahil ito po yung minanapan nila. No? At kung ako po ang tatanungin nyo, hindi po makakapasa. Siguro ho, 50 to 60% lang po ang makukuha nilang grado. Dahil talaga pong kulang na kulang ang ginagawa ng mga barangay, ng mga LGU, at ng mga national government agencies, especially po ang DENR, sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act. Grabe po ang nangyaring ito. Kaya nga ho, ang panawagan namin, huwag mag-focus sa infrastructure. Kasi ho, alam naman ho natin na ang pangunahing proyekto po ng national government ay mga infrastructure, pero nakakaligtaan po yung pong usapin pagdating po sa environment. At ito po na taken for granted na hindi po dapat. Kasi ho, nakasalalay po yung pong kalusugan, kaligtasan, at yun pong kagandahan ng ating kalikasan. Kaya po nga hanggat maaari ay para hindi magkaroon ng mga trustslide ay gawin po natin kung ano yung sinasabi ng mga batas kagaya ng RA 9003. Okay po, iyon. And dito, Ma'am Ochi, ano po ang posisyon ng koalisyon hinggil sa mga panukalang waste to energy, incineration, at bakit ito itinuturing na banta sa zero waste agenda, Ma'am Ochi? Kasi una po, sa RA 9003, kailangan po yung mga recyclable, ibabalik po yan sa mga factory. Yung mga papel, karton, bakal, lata, no, lahat basag na bote, kailangan po yan, ibalik po yan sa mga pabrika para gawing panibagong produkto. At yung pong mga residual, gagawa po magkakaroon po ng pagbabawas. Kailangan po ilabas ng DOST yung listahan po ng NEAP, yung mga non-environmentally packaging na pwede pong alternative sa mga plastic na lalagyan. Ito po yung mga dapat mga unahin para po na-address natin unti-unti yung problema sa basura. Okay po, yon. And dito, Ma'am, paano nyo naman nakikita ang usapin ng pagpasok ng mga produktong may halong mapanganib na kemikal tulad nitong mercury, lead sa merkado, at ano ba yung dapat na gawin dito ng gobyerno, Ma'am Ochi? Sa RA 9003 po, ang meron pong mandato at meron pong responsibilidad ay yung pong mga LGU. Sila po ang mayroong karapatan at pananagutan na ito po ay kuhanin mula po sa MRF ng barangay, kukunin po dito ng LGU yun pong mga toxic and hazardous waste para po dalhin sa mga treatment facility. Kagaya ho ng mercury. Meron po tayong mga bulb crusher, meron pong mga kumpanya na kung saan itong mga toxic and hazardous waste, kagaya po ng mga fluorescent lamp, yung mga bulb, mga bombilya, kagaya ho ng mga baterya, meron pong technology at may mga technology available po para ito po ay ma-recover. Kasi po ito yung nagbibigay ng chemical kagaya po ng mercury, ng lead, cadmium. At kung ito po ay magagawa ng mga LGU na ma-recover mula sa mga barangay na kukolekta sa mga bahay-bahay ng mga toxic and hazardous waste, lalagay ito sa MRF ng barangay, kukuhanin to ng mga LGU, at ito naman po, sila po ay kokontrata ng mga private hauler na mayroong mga treatment facility para ito pong mga toxic and hazardous waste, kagaya ng mga electronic waste, ay mapabalik sa mga kumpanya. At lahat ng mga
chemicals kagaya ng mga mercury, lead, cadmium ay magamit po uli sa paggawa ng mga produkto. At yan po ay nasasaad sa batas na Republic Act 9003. Ano ma'am yung konkretong suporta na kailangan po ng ating mga LGUs mula sa pambansang pamahalaan upang tunay na maipatupad talaga yung Ecological Solid Waste Management Act on RA 9003, ma'am? Sa nakita po namin, dahil nga po kami ay bumababa at na barangay level, meron po kasi mga munisipyo na kulang po ang kanilang pondo sa pagbili ng mga equipment kagaya ng biogas digester, at iba pang mga kailangan. Siguro pwede silang mag-classify kung aning mga LGU na mga nasa fifth and fourth class municipality na pwede pong mag-alat ng pondo ang national government, especially ang National Solid Waste Management Commission, upang matulungan sila. At kami din po sa mga NGO, sa non-government organization, willing po kami na tumulong. Bigyan lang kami ng sapat na oras, panahon at pondo ng DENR. Kaya po nating matulungan ang mga LGU. Kasi po, minsan po walang kakayanan ng LGU pagdating sa mga training. Ika-capacitate sila. Kaya pwede pong magtulungan ang LGU, ang NGO, at ang DENR pagdating po dito. Ang pondo lang po kailangan magmula sa nasyonal, at kung meron naman pong kakayanan ng LGU na mga first class and second class municipality, ay magkaroon po ng pagtutulungan mula po sa tatlong ito. Opo, iyon. And dito, Ma'am Ochi, malaman ko lang, may mga partikular po ba kayong panukalang batas o polisiya na nais ninyong irekomenda na banggitin at suportahan ng ating Pangulo sa kanyang talumpati, sa kanyang SONA sa Lunes, Ma'am Ochi? Sana po, wag pong payagan yung pong draft bill ngayon tungkol sa WTE o Waste to Energy. Yan po yung isa naming panawagan. Pangalawa po, yung pong amendment sa Basel Bond Convention na miyembro na po ang Pilipinas dito para po maiwasan ang waste importation mula sa iba't ibang bansa, ay ito po ay i-amend na at isabatas na para po yung pong mga basura galing sa ibang bansa ay mabana po natin. Hindi na po natin maipasok. Kasi dumadami po at lumalaki lalo ang problema po ng Pilipinas dahil dito po sa mga basurang galing po sa ibang bansa. Yan po yung dalawang batas na mahalaga. At yung pong pangatlo ay yung pong pagpapasa ng isang batas tungkol po sa pagbabawal na sa mga single-use plastic na ginagamit po ng iba't ibang mga korporasyon. Okay po. Very well said, Ma'am Ochi. Pero bukod, ma'am, sa panawagan natin sa SONA, ano pa yung mga susunod na hakbang ng Eco Waste Coalition para masiguro pong papakinggan ng Malacanang ang atin pong advokasya, Ma'am Ochi? Sa ngayon po, kasi ito pong buwan ng July ay plastic-free month, ito pong buong buwan ng July, talaga pong binigyan namin ng emphasis, yung pong walang plastikan, walang plastikan, hindi lamang ngayong buwang ito, kundi maging tuloy-tuloy na po ito na maging bahagi ng ating pong lifestyle, araw-araw, na yung pong di paggamit ng plastic mula sa ating pamamalengke, mula sa ating mga ginagamit sa araw-araw sa tahanan natin, ay wag na po nating gawin. Alam niyo po ba, this coming Sunday, meron po kaming walang plastikan fun run sa Quezon City. Bukas na po pala yon, 26. Bukas po yon. At sa 31, meron din po kaming
concert at kultura para din po sa walang plastikan. Kasi po ito'y tuloy-tuloy po naming kampanya para nga po patuloy ang aming ginagawang information and education sa mga tao na kailangan po maging bahagi na ng mga Pilipino na iwasan po natin ang paggamit ng plastic at matuto tayong magbawas nito. Kung meron man, kailangan po limitahan natin at i-push po natin ang DOST na maglabas na ng alternative sa mga plastic packaging. Okay po, very well said, Ma'am Ochi. Ito ma'am, bago tayo magtapos dahil limitado lang yung ating oras, siguro ma'am, ano ang gusto nyong ipanawagan, mensahe kay President Marcos Jr. sa mga taong bayan na sasaksi sa Lunes, sa SONA, and syempre sa mga tao para na rin sa ating advokasya about sa pagpapanatiling malinis ng ating kapaligiran. Ano ma'am ang inyong may iwan na mensahe? Panawagan po namin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos na sana po ay bigyan ng pansin ang nangyayaring kalamidad at iba't ibang mga paglabag sa ating mga environmental laws. Kasi ho, lahat po ng nangyayari ngayon, earthquake, bagyo, pagputok ng bulkan, pagmimina, lahat po yan ay may impact sa ating kalikasan. At kapag ang kalikasan po ay nasira, mahal na Pangulo, tandaan po natin, ang hangin, tubig at lupa na siyang tinutungtungan ng bawat tao para po natin unti-unti rin pong inilalagay sa peligro ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya bilang ama ng bansa, sana po bigyan nyo ng pansin ang hindi lamang mga pagawain, mga infrastruktura, mga development at project na ito, kundi tingnan po natin ano po ang magiging impact nito sa pangkalahatang kabutihan, kalusugan at environmental impact nito sa ating kalikasan. Yun lamang po at marami pong salamat.